Breaking news po. Pangulong Bongbong Marcos aminado na nataranta at nababahala sa mga sundalo na umatras at wala na pong tiwala sa kanya. Mga kababayan, di ba balitang-balita po maraming sundalo po o army ang nawalan ng tiwala sa gobyerno dahil po sa usaping korupsyon. Ngayon po, talagang nataranta po si PBBM dahil sa mga ulat na ito. Nakita nyo naman mga kababayan, yung mga marami pong mga sundalo na nag-resign daw po. Ito po yung kumakalat po na talagang nabisit sila sa korupsyon. May mga generals pa, may mga marines pa na nagagalit po dahil nga yung tumistigo na si Orly Gutesa ay diniscredit po ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. So ngayon po mga kababayan, sabi dito sa balita, Marcos admits unease over some soldiers' loyalty. Grabe mga kababayan, nakakakilabot ito. Kaya sabi ni BBM, ito sabi mga kababayan, nababahala, natataranta. Dahil po sa mga sundalo na nawalan ng tiwala. Hala ka mga kababayan. Di ba may nababalita po na may binubuong kudita? Naku po mga kababayan, nakakagulat po ito. Di ba sinabi rin ng AFP yan? Na mismong nakipag-meeting pa kay General Browner ang mga retiradong opisyal ng mga retiradong general ng AFP na kinausap si Browner na ganito ganyan, ito yung dahilan bakit gusto namin ng revolusyon. Hala ka mga kababayan, pakinggan po natin. Nakakagulat ito. Mga kababayan, ultimo si BBM. Aminado na nababahala siya. Pangulo na nagsabi mga kababayan na hindi tayo. Dahil po sa nawalan ng tiwala ng mga kawal na sundalo. Dahil po sa nangyayaring korupsyon. Kita nyo naman ang Madagascar. Katulad rin ng sitwasyon sa Pilipinas. Ang Nepal, Indonesia, nagwala. Mga kabataan na Gen Z. Talagang nabwisit sila dahil korupsyon nangyari, kinubkob nila yung gobyerno. Dahil sa kawalan ng maayos na trabaho ng gobyerno at kinawatan, ninako ang pera nila. So ganun din yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Kinain din. Winalangya ng mga politikong ito ang pera natin. Kita nyo, bilyon-bilyon mga kababayan. So ngayon, ultimo si BBM. Nababahala sa mga sundalo na nawalan ng tiwala. Dahil sa nangyayaring korupsyon na ito. Nako po mga kababayan, ito na ang balita. Ito na po, huwag kayong magugulat. Nakakagulat ito, nakakagimbal po ito, ito na. Samantala, Pangulong Marcos Jr. aminadong nababahala sa mga ulat ng planong pag-atras ng suporta sa kanya ng ilang sundalo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, mula kay Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian. Jeff, hindi nagpapakampante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa natatanggap na suporta mula sa hanay ng militar sa harap ng kontrobersya ng anomalya at korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Aminado ang Pangulo na nabahala siya nang lumutang ang mga balitang may pangkat ng militar na plano mag-atras ng suporta sa kanya dahil sa isyu ng katiwalian. Sa aktibidad sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na palaging bukas ang kanyang tanggapan para makipag-usap at makipagdialogo para maresolba o maayos ang anumang reklamo at agam-agam sa pamahalaan ng iba't ibang sektor. Para kay Pangulong Marcos Jr., hindi opsyon ang maging kampante sa kanyang posisyon at delikado para sa kahit sino ang masyadong panatag sa kanilang pwesto. Sa kabila nito, naniniwala ang Pangulo na matibay pa rin ang administrasyon kung pagbabatayan ng suporta na nakukuha ng pamahalaan mula sa iba't ibang sektor.
Tiniyak ng presidente na patuloy na magsusumikap ang gobyerno para makuha ang nararapat na suporta mula sa taong bayan, lalo na sa mga bumoto sa kanila. O yan mga kababayan ha, nakita nyo po. Talagang pati si BBM nababahala. O yan o. Pangulong Marcos Jr. nababahala or nabahala sa planong pag-atras ng suporta sa kanya ng ilang sundalo. Nakakagimbal po ito mga kababayan. Matindi po itong balitang ito. Kasi naman, kita nyo naman po ang nangyayari po sa Pilipinas. Mapapamura ka na lang. Pati si Atty. Rowena Guanzon napamura ng malutong Kasi sinasarsuela, sinasalsal ang batas, ginagaha sa mga Pilipino. Nakita nyo po. Nakakagulat ito. I'm never confident in that sense. In the sense that I know that you have to be very careful to keep everyone as part of the administration and in support of the administration. We will continue to work very hard to make sure that we are doing what people want. And that's the most important thing. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosore, DZMM. Christian, boss. Yes, Jeff. Di ba, Christian, una nang nagsabi si General Browner at si OIC Chief PNP, General Nartates, na full support pa rin naman sila sa Pangulo, di ba? Yes. At saka alam ko pinabulaanan din ni General Browner yung lumutang na balita na may mga sundalo di umano yung nagpaplano nga na mag-withdraw ng support o may lumutang pa nga na magtangka ng kudita. Ano yun pinabulaanan na yun ng AFP maging ng PNP. Pero syempre siguro para sa Pangulo, sabi nga niya, hindi dahil presidente siya, pwede na siya maging kampante na talagang full support sa kanya yung mga tauhan niya. Kumbaga dapat, kailangan niya rin lumibel sa ibaba at alamin din yung concerns ng mga tao niya para kumbaga harmonize sila at alam nila kung paano sila gagalaw at paano pupunta sa magandang direksyon ng administrasyon. Mga kababayan, balita po pati itong AFP may sabit alam niyo yung balita na 15 billion na ghost project nila sa Tikas. Kaya daw tahimik yung si Browner, alam na, nasupalpalan ng bilyones. Yun ang kumakalat na balita at sinabi rin yan ng itong Senado na meron silang nakita na 15 billion na anomalya na ghost project. Parang flood control, halaka. 3 taong pa admin Christian hindi ba? Correct. Oo. At siguro kasi Jeff, naharap din to nung di ba nung September 21 nagkaroon ng malakihang mga kilos protesta and this time may mga pinaplano pang mga kilos protesta sa mga susunod na linggo o sa mga susunod na buwan. So para sa Pangulo, ayon sa kanya, kasagitna ng gantong mga magulong issue, tinitiyak niya na handa naman siyang makinig sa hindi lang sa militar, kundi sa lahat ng sektor sa kung anong pwedeng mapagkasunduan ng gobyerno at ng publiko para smooth at mas makafocus doon sa kailangan tutukan ng mga issue ng bayan. Ang gagawin lang naman niya, mga kababayan, hulihin ang mga buhaya. Tuntunin ang mga mastermind sa nangyaring nakawan na bilyones. Yun lang po. Ipakita niya na transparent yung ICI. Hulihin ang mga nagkasala. Nangyayari, may pinagtatakpan. Yung Blue Ribbon, binuwag, binasura. Yung ICI, ayaw ipakita yung investigasyon na ginagawa. Ba't ba itatanong kung ano yung mga gusto ng taong bayan? Yun lang naman mapanagot Mawala ang mga korap sa gobyerno mamaya magaya tayo sa Nepal, sa Madagascar na nag-military takeover dahil pumanig yung militar sa taong bayan, yung Gen Z na kabataan, sila yung nanguna. So ngayon baka magaya tayo, Madagascar to Philippines, Nepal to Philippines, Indonesia to Philippines. Yun yung nakikita ng taong bayan at mga magagaling na mga political analysts, pagkatuloy-tuloy yung mga ganito na walang nangyayari, walang natutuntun, walang nakukulong, hindi malayo na magkagulo talaga at magkaroon ng people power talaga sa Pilipinas. Christian, masingit ko na rin. Doon sa palit ng executive director ng PAOK,
May konkreto na ba o may mas malinaw na bang dahilan bakit pinalitan si retired General Gilbert Cruz at pumasok si dating PNP Chief Benjamin Acorda? Actually, Jeff, hanggang ngayon wala pa eh. Biglaan nga lang din yung announcement ni Yusek Claire kanina na magkakaroon nga ng bagong executive director itong PAOK. May mga lumulutang ng balibalita kung saan posibleng ilipat si Yusek Gilbert Cruz, pero syempre hindi pa kasi confirm yan at the moment, so mahirap ding ilabas. Pero ang tiniyak naman ng palasyo, merong paglilipatan kay Yusek Gilbert Cruz. Hindi nga lang malinaw pa sa ngayon kung bakit kailangan magpalit ng executive director ng PAOK. Kasi diba nakita naman natin, especially last year, na sobrang active ni Yusek Gilbert sa mga pogo, sa mga raids, hindi ba? Saka sa malalaking high-profile cases. Si Magalo nga tinanggal eh. Kasi nga, ayaw nilang mabulgar yung tunay na totoo. Ayaw nilang tumbukin, targetin yung tunay na may sala. Kaya tinanggal si Magalong. Ayaw nilang mag-imbestiga si Magalong. Advisor lang daw. So yun ang sinabi ni Magalong. Mukhang binastos pa siya kasi tinanggal siya. Mukhang yung malaking buhaya, ayaw nilang tumbukin. Turo lang ng turo kung sino. Nagbabato ng putik. Ibabato nila yung putik sa damit nila, ililipat nila dun sa tao na gusto nilang putikan para dumihan ang pagkatao. So yun yung nakikita ng taong bayan dito, mga kababayan. So baka siguro kailangan ni Pangulo ang specialization ni General Acorda, no? Dahil nga syempre yung mga PAOK di ba yung mga PAOK tuloy yung mga pogo wala na sila, hindi na sila grupo di ba? Kaya mas nahihirapan na kahit papaano aminado naman ng PAOK, di ba? Mas nahihirapan sila ngayon dahil single na lang di ba? Ngayon ang iniimbestigahan yung Parmali, yung SALN ni Sara. Tapos ngayon, dinadawit si Bongo dun sa kontraktor na kapamilya niya. Imbes na antukuyin, pataas dapat yung investigasyon, ang tinutumbok pababa. Yun yung sinabi ni Bongo. Sabi, wag kayong mamato ng dumi para dumihan yung iba. Yun ang ginagawa. Tignan nyo si Ombudsman Rimulya, si Boying. Imbes habulin yung mga tinukoy ng mga witness, ang tinutukoy, hinahabol, yung wala sa ibinulgar na mga witness. Tignan nyo si Gutesa, may binulgar. Mga congressman na big time, mga buhaya. Anong ginawa ni Lacson? Kinasuhan pa yata, sinugpi na si Gutesa, yung Marines. Ngayon, mga kababayan, magtatanong si Pangulo, anong gagawin niya? Gawin mo lang, Pangulo, gawin mo yung tama. Hulihin mo ang mga totoong nagkasala dito. Huwag kang, ang sabi kasi nila, may pinagtatakpan. Ayaw nilang targetin yung tunay na ugat. Yung pinakapinuno, yung kumbaga sa reyna. Kumbaga sa reyna ng mga langgam, yun yung tumbukin para hindi dumami yung populasyon ng langgam. Ang ginagawa nila, yung mga small time na mga alipin ng langgam. Diba? Ayaw nilang tumbukin yung pinakabuhaya, yung nagpuproduce ng malaking bahagi ng populasyon ng langgam. Dapat yun yung tumbukin, yung queen ant. Yun dapat nangyayari. Pinapakain nila yung mga pon. Parang maliliit na bubuwit. Yun yung tinutumbok, mga kababayan. So yan, ang balita. Anong masasabi nyo? Ultimo si Pangulong BBM. Nababahala sa balitang pag-atras ng mga sundalo sa suporta sa kanya. Nako, nakakakilabot ito. Anong masasabi nyo, mga kababayan? Sinabi naman ng AFP, malakas kami. Intact pa din. Full support pa din kay BBM. Sabi ng iba, mga kababayan, yung AFP, may anomalya na 15 billion. Nasupalpalan daw ng pera. Yun ang sabi, ha. Hindi natin sinasabi, nababalita yan. Nabalita yan sa Senado.
sa mainstream media, sa Net25 na pinagkakatiwalaan natin, pinagkakatiwalaan ng milyong-milyong mga Pilipino. O, sasabihin nyo, fake news. Ano masasabi nyo? Isang like po, isang share po, isang subscribe sa ating YouTube channel. Salamat po mga kababayan. Mabuhay po.